Ang halimaw na walang takot. Ang laban ni Hisoka. Isang kwento ng isang mandarambong na walang kinikilala. Isang halimaw na ang tanging layunin ay ang makipaglaban sa pinakamalakas. Ngunit sa gabing ito, may isang anino na maaaring makapagpatigil, kahit sa puso ng walang kinakatakutan na si Hisoka. Si Hisoka, ang misteryosong clown ng kamatayan, ay kinatatakutan ng lahat dahil sa kanyang hindi matatawarang lakas, katalinuhan, at kakaibang pananabik sa pakikipaglaban. Ngunit sa isang laban na hindi niya inaasahan, may isang kalaban na magpapaalala sa kanya kung ano ang tunay na panganib. Isang gabi ng tensyon, dugo, at kasaysayan ng takot. Sa madilim na eskinita ng isang abandonadong arena, malamig ang hangin at maingay ang mga yabag ng mga manunood. Ang buong lungsod ay tila tumigil sa paghinga, sapagkat ngayong gabi, ang pangalan ng isang halimaw, ang binubulong ng lahat ay Hisoka Moro. Ang mga mangangaso at mga kriminal ay nagkukumpulan, ngunit walang gustong lumapit. Bakit? Dahil si Hisoka ay hindi lamang isang mandirigma. Isa siyang mandirigmang naglalaro. Ang bawat laban para sa kanya ay isang sayaw ng dugo, at ang bawat kalaban ay parang laruan na kanya munang sasalain bago wasakin. Ang kanyang bungee gum, isang nen ability na may katangian ng goma at tsokolate, ay kilala sa bilis at unpredictability. Walang sino man ang nakakaalam kung kailan siya titira o kung paano. Kaya't ang takot ng kanyang mga kalaban ay hindi lamang dahil sa kanyang lakas, kundi sa kanyang isip na parang halimaw. Isang gabi, isang bulong-bulungan ng kumalat, may darating na lalaban kay Hisoka. Hindi siya tao, isa siyang halimaw na mas matindi pa kay Hisoka. Ang pangalan ng kalaban, Lucian Ver, isang dating assassin na sinasabing kayang pumatay ng isang hunter nang hindi man lang nagpapakita. Ang kanyang aura ay tulad ng isang mabangis na hayop, malamig, mapanlinlang, at nakamamatay. Dumating ang oras ng laban. Nakaupo si Hisoka sa gitna ng entablado, nakangiti, hawak-hawak ang kanyang mga card. Sa bawat hakbang ni Lucian, ang hangin ay parang bumibigat. Ang mga manunood ay napaatras, ang kanilang mga tuhod ay nanginig. Ngunit si Hisoka, nakangiti pa rin. Interesting, bulong ni Hisoka. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasabikan. Ngunit sa loob niya, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang, isang lamig na hindi niya pa nararamdaman dati. Ang aura ni Lucian ay parang walang hangganan, parang isang hukay na walang ilaw. Ang kanyang puso ay tumibok ng mas mabilis, hindi sa takot, kundi sa pinong kilig ng panganib. Nagsimula ang laban. Isang iglap, si Lucian ay nasa harap na niya, ang mga kamay ay parang mga patalim na may bilis na hindi moari. Ang hangin ay halos sumabog sa bawat atake. Hisoka, na sanay maglaro at magpanggap, ay biglang napilitan na lumaban ng buong galing. Isang maling galaw, at ang kanyang ulo ay puputulan. Isang maling diskarte, at ang kanyang buhay ay matatapos. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga labi ni Hisoka ay hindi lamang ngiti ng kasabikan. May bahid ng pangamba. Nararamdaman niya, ito na ba ang katapusan ko? Ngunit si Hisoka ay hindi ordinaryong mandirigma. Sa halip na umatras, mas lalo siyang ngumiti, ang kanyang mga mata ay nagningning. Napakasarap nito. Sa halip na mamatay sa takot, tinanggap niya ito. Ang kanyang bungee gum ay kumapit sa mga haligi ng arena, dumulas ang kanyang katawan sa bawat atake, at sa isang matinding estratehiya, naipit si Lucian sa kanyang sariling bitag. Isang malakas na kalabog, boom. Sa isang iglap, bumagsak si Lucian, ang kanyang katawan ay nabalot ng bungee gum. Huminga ng malalim si Hisoka, pawis ang noo, ngunit ang ngiti ay mas malaki kaysa dati. Delicious, bulong niya, habang tinitingnan ng kalaban na halos nakatakas sa kamatayan. Ang mga manunood ay nanahimik. Walang nagsalita, ngunit ang bawat isa sa kanila ay alam ang katotohanan. Kahit ang halimaw ay marunong ding manginig. Ngunit ang kanyang takot ay naging gasolina upang mas lalo siyang maging halimaw.